Sa isang boxing gym ay dagsaan ng mga tao. May sikat ba dyan? Baka nag-show shooting sila ng pelikula. Hindi bro, yung maalamat na champion kasi nandyan. Maalamat? Pero bago ang lahat, shoutout muna pala sa mga subscribers natin sa comment section. Patuloy lang mag-comment at baka maisama ulit tayo sa susunod na video. Maraming tao sa boxing gym at nasa ikalawang sparring partner na si Ricardo. Grabe. Napakalaking karangalan ang paggamit ni Ricardo sa gym namin. Masyadong mataas ang kanilang level kaya wala sa amin ang kayang makapag-sparring sa kanila. Pero kita sa mukha nila ang saya. Makasama lang sina Ricardo sa iisang lugar ay sapat na upang ikaw ay ganahan. Pero may isa dyan na hindi parehas ang nararamdaman. Mukhang hindi siya masaya. Nakaabang pala si Miyata sa gilid habang inaantay silang matapos. Tigil na, pwede mo itong hindi seryosohin. Pampapawis lang ito, sabi ng coach ni Ricardo. Nakita ko ang tigre, reply ni Ricardo. Kanina umaga, sa may Kastilyo, handa na siya. Ganun ba? Kaya ka pala ganado ngayon, pero siguraduhin mo lang wag ka mai-injury. Yung susunod. At susunod na si Miyata. Wala kang headgear? Tanong ni Ricardo. Wala ka rin namang suot, rebat ni Miyata. Ako ang pangatlo niya. Pagkatapos ng dalawa niyang nakaspar, pagod na siguro siya at saka yung kanyang weight control. At ang pinakamalala, wala siyang headgear. Minamaliit niya ako. Simulan na natin. Habang nag-aabang ang mga tao sa gym, nagsimula ang dalawa sa magandang footwork. Habang nagtatansyahan sa gitna ng ring, may ranking si Miyata ng number 5 sa WBA at WBC. Hindi nakapagtataka baka sa hinaharap ay hahamunin nila kami. At sa isang iglap ay unang sumugod si Ricardo. Napakabilis na straight ang pinakawalan. Ngunit mas mabilis na footwork ang ipinamalas ni Miyata. Naikutan niya sa likod si Ricardo bago tumama ang suntok nito. Hinabol ng postura ni Ricardo si Miyata habang umiikot ito sa gilid nito. Sunod-sunod na kaliwa ang binabato ni Ricardo pero walang tumatama. Napakagandang slip and footwork mula kay Miyata. At nang babato muli ng suntok, kumaunter na si Miyata ng kaliwa pero na-block ito ni Ricardo. Pagkatapos ay nag-step in si Miyata sa hitting range nito at nagpaulan ng mga kombinasyon habang si Ricardo naman ay panay depensa lang. Matatalas na jab ang pinapakawalan ni Miyata, ngunit karamihan dito ay pinapari lang ni Ricardo. Palitan pa rin ng mga suntok ang dalawa. Si Miyata ay ginagamit ang kanyang bilis para makaiwas sa suntok. Si Ricardo naman ay kombinasyon ng magandang depensa at mga jab. Matinding exchange ang nangyari pero halos hindi sila nagkakatamaan. Pero kung titignan ng malapitan, may mga daplis ng suntok ang makikita sa mukha ni Miyata. Napakagandang eksena ang nangyayari at hindi makapaniwala ang mga nanonood. Para daw bang world title match, may mga dekalibreng featherweights pa pala ang Japan. Wika ng coach ni Ricardo. Nakaligtas ka doon pero nakalusot siya ng isa. Sabi ng tatay ni Miyata, syempre naman si Ricardo yan, pero oras na, kailangan ng taasan ng gear. At biglang bumilis ang kilos ni Miyata at nawala siya ng parang bula. Mas mabilis na footwork at pag-ikot sa ring ang ipinapamalas ni Miyata. Nagulat ang mga nanonood, mas bumibilis pa daw ito. Pero mas nakakagulat si Ricardo dahil biglang nasa harap na ng kanyang kamao ang mukha ni Miyata. Nabigla si Miyata sa nangyari at dali-daling umatras at kumuha ng distansya. Iniisip ko palang bumato ng suntok pero nasa harap ko na ang kamao niya. Grabe ang adjustment at adaptability ni Ricardo. Nabasa niya na agad ang galawan ni Miyata. Sumuntok sa una, sumuntok ng sabayan at sumuntok pagkatapos. Hindi niya hinahayaang makagawa ng kahit ano ang kalaban. Nakakaasar talaga. Ito ay parang ang mini-mythicong estilo. Ang estilong hinahanap ni Miyata ng buong buhay niya ay nasa harap na niya ngayon. Literal pa nga. At dito na nagtatapos ang chapter mga kaibigan. Sa unang parte ng sparring ay magandang laban at nakakasabay pa si Miyata kay Ricardo. Pero grabe ang adjustment ni Ricardo mid-fight. Parang yung ginawa niya lang sa Dempsey roll ni Ipo nung una silang nag-sparring. 1 round pa lang basang-basa na. Kaabang-abang ang mga susunod na kabanata.